Matigas ang boses ni Sarah. Walang emosyon. Hindi nasiyahan si Ezekiel. Pakiramdam niya ay masisira ang kanyang sorpresa. Kung ganon, ihahatid na lang kita sa bahay niyo. Tatanggi na sana si Sarah nang paalalahanan siya ni Ezekiel. Wala ni isa sa mga bodyguard mo ang nandito at wala kang dalang telepono. Paano kung may mangyari sa'yo? Hindi handa si Sarah sa kalokohan. Pinili niya ang mas mabilis na paraan. Sige, ihatid mo ko sa bahay. Bumilis ang tibok ng puso ni Ezekiel dahil nagtagumpay siya sa pagkumbinsi dito at nang sandaling umupo si Sarah sa kotse, pinagsisihan niya ito nang mag-iba si Ezekiel ng direksyon. Saan ka pupunta? Nagpanik si Sarah kahit alam niyang hindi siya maaaring saktan ni Ezekiel. Hindi ito ang daan papunta sa bahay ko. Hindi nagtangka si Ezekiel na lumipat ng direksyon. Nagmaneho na lang siya papunta sa venue na pinlano niya para dito. Dadalhin kita kung saan tayo makakapag-usap. Sabi ni Ezekiel nang hindi tumitingin kay Sarah. Hindi. Ihatid mo ko sa bahay. Nakapajama lang ako. Sarah, kahit konting oras lang, maaari akong pumili ng damit at magpalit ka habang nasa daan. Giit ni Ezekiel, ngunit hindi pumayag si Sarah. Siguradong sinusubukan lang ni Ezekiel na makabawi kay Sarah, ngunit matagal nang namatay ang puso ni Sarah na nauukol para dito. Ezekiel, kung hindi mo ako iuuwi, mas lalo kitang kamumuhian. Agad na nagpreno si Ezekiel. Ang gusto lang niya ay ipakita kay Sarah ang sorpresa na meron siya para dito. At hindi ang galitin ito. Sarah, please. Kailangan nating mag-usap. 2 oras lang ang kailangan ko. Ipinapangako ko na hindi na ako lalampas dito. Kung anong gusto mong pag-usapan, gawin na natin dito sa kotse. Hindi ako pupunta kahit saan kasama mo. Nalungkot si Ezekiel na nasira ang sorpresa niya. Pero at least nakausap niya ito. Tinuring na lang niya ito na isang bahagi ng parusa para sa ilang beses nitong paghihintay sa kanya noon. I will be honest with you, Sarah. I want you back. Magpakasal tayo ulit. Tumawa ng mapait si Sarah. Ang unang pangyayari ay ganito. Magpakasal na tayo. Pwede na tayong maghiwalay kapag nawala na ang balita tungkol sa iskandalo. Noong panahong yun, mahal na mahal niya si Ezekiel. Kaya hindi siya umaasa sa diborsyo na nangyari sa kalaunan. Ezekiel, kung yun ang dahilan mo sa pagdadala sa akin kahit saan, hindi ito gagana. Iuwi mo na ako ngayon din. Alam ni Ezekiel na deserve niya ang lahat, pero hindi niya mapigilan ang sakit sa tuwing tinatanggihan siya nito. Gayunpaman, mas gugustuhin niyang mamatay sa sakit kesa sumuko dito. Sa buong buhay niya, hindi siya nakaramdam ng pagkahumaling sa ibang babae. Kahit sa tingin niya ay mahal niya si Irish, walang atraksyon sa pagitan nila. Sadly, he only considered the marriage as a contract at inisip niya na ang dahilan ng pagiging intimate niya kay Sarah ay dahil sa kanilang isang gabi. Ang kanyang emosyon ay hindi malinaw o hindi niya binigyan ang kanyang sarili ng pagkakataon na mas maunawaan ang mga ito. Hindi mo ako kailangang mahalin, Sarah. Hayaan mo lang akong mahalin ka sa sarili kong paraan. Pwede rin kontrata basta magkabalikan lang tayo. Bakas sa boses ni Ezekiel ang pagsisisi, ngunit hindi natinag si Sarah. Iuwi mo na lang ako. Sarah, kung wala ka nang nararamdaman para sa akin, bakit lagi kang lumalayo sa akin? Matapang ka sa lahat maliban sa akin. Nainis si Sarah sa inaakala nitong mahina siya. Yan ay dahil kinagalit mo ko. Lumambot ang ekspresyon ni Ezekiel. Tila tumalas ang dila ni Sarah sa paglipas ng mga taon na malayo sa kanya. Ngunit mahal pa rin niya ito. Sarah, hindi ko naiintindihan ang nararamdaman ko para sa'yo sa buong pagsasama natin.
Hindi handa si Sarah na makinig sa anumang kwento ng nakaraan. Perpekto na ang buhay niya ngayon at ayaw niyang masira ito ng sinumang lalaki, lalo na ni Ezekiel. Tapos na, Ezekiel. Huwag ka nang mag-abala. Nabanggitin ang mapait na nakaraan. Ngayon, iuwi mo na ako. Kahit na masungit si Sarah sa kanya, ang tanging nakikita niya ay ang dating babaeng nakatayo sa taas ng hagdan at sumisigaw sa tuwa. Ezekiel, nakahanda na ang pagkain mo. Pagkatapos ay bababa ito sa hagdan para yakapin siya. Ngunit palagi niya lang itong itinutulak palayo. Napalunok ng mapait si Ezekiel nang maalala ang nakaraan. Sa katunayan, walang magandang alaala na dapat niyang ipaalala dito. Sarah, gusto ko lang maintindihan mo na hindi ako titigil sa pagmamakaawa na bumalik ka sa akin. Gagawin ko ang lahat upang maging asawa ulit kita. Kung hindi bumalik si Sarah, ang kanyang buhay ay mananatiling payapa kung wala si Ezekiel. Ang pagkakamali ko ay ang pagbabalik ko. There you go again, Sarah. Napakahusay mo sa pagtakbo sa iyong problema. Sarah, hindi ako papayag ng ganito. Hindi ko kayang mawala ka ulit. Kahit saan ka pumunta, susunod ako. Now, let's go for a date. Or sa bahay mo ako matutulog. Mapanuksong pumalakpak si Sarah. Mas gugustuhin ko pang mamatay kesa makipag-date sa'yo. At tungkol sa pagtulog sa bahay ko, malugod kang tinatanggap kung komportable kang matulog sa trangkahan. Ezekiel, wala ka nang magagawa para mahalin ulit kita. Wika ni Sarah nang may mapait na ekspresyon na pumawi sa kulay ng mukha ni Ezekiel. Hinarap ko ang kapabayaan mo kahit sa opisina nang tratuhin mo ko na parang isang regular na empleyado lang. Hinarap ko ang kalungkutan sa tuwing umuwi ako, naghihintay sa pagbabalik mo. Gayong pareho tayong nagtatrabaho sa iisang kumpanya. Si Irish lang ang nasa isip mo. Lalong nabalisa si Sarah sa pag-alala sa lahat. Sa tuwing nilalamig ako, duvet at heater ang kasama ko dahil wala ka. Bumagsak ang mga balikat ni Ezekiel. Akala ko mamamatay na ako nang makita kong umaagos ang dugo sa akin. Naramdaman ni Ezekiel ang bigat sa boses ni Sarah. Tinawagan kita noong naghihingalo ako at kinailangan kita ng husto. Ngunit bumibili ka ng sapatos para kay Irish. Tumulo ang luha sa mga mata ni Ezekiel. Maaari ko sanang mapalampas ang lahat. Pero paggising ko, wala ka sa tabi ng kama ko. Wala ka noong kailangan kita. Mabilis na pinunasan ni Sarah ang luha sa kanyang pisngi at inayos ang sarili. Ezekiel, dumaan ako sa madilim na sandali ng aking buhay ng mag-isa at lumakas ako nang makita ko ang liwanag pagkatapos na tiisin ang pinakamadilim na sandali ng buhay ko. Abot kamay ka pero hindi kita naaabot. Nag-iisa ako sa mansyon na yun kung saan mo ako pinatira. Ngayon, wala na akong nararamdaman kahit ano para sa'yo. Walang puot, walang pagmamahal. I wish you all the best, Ezekiel. Natigilan si Ezekiel habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Paano niya ito pakakawalan kung siya ang dahilan ng lahat ng sakit na pinagdaanan nito?